Mga ka-BBM, umusok sa galit itong si Senator Jinggoy Estrada sa mag-asawang amo nitong minaltratong kasambahay na si LB Vergara. Sinabi ni Senator Jinggoy Estrada sa mag-asawang Ruiz na seryoso siya sa kaso ni Ate LB at nakahanda siyang ipakulong ang mag-asawang Ruiz kapag napatunayang nagsisinungaling sa isinagawang committee hearing. I am warning you, both of you. I'm warning both of you. Dahil pag oras na napatunayan namin na kayong dalawa nagsisinungaling, pakukulong ka namin. Okay? Yung dalawang amo, yung mag-asawa nung araw, yan ang lansya ng muka kay Bonita Baran. Nasintensyahan yun. Habang buhay. Reclusion perpetua. Namatay na lang yung amo, yung babae. Nakukulong habang buhay sa Muntinlupa, yung lalaki. Pag kayo nagsinungaling dito, ganun din mapupuntahan ninyo. At seryoso ko dito. Seryoso ko dito sa kaso nito. Kahit magagaling mga abogado mo, kahit magagaling sila, kumuha ka ng pinakamahal na abogado, pinakamagaling na abogado, pero pag nagsisinungaling kayong dalawa, pakukulo ko kayo. Maniwala kayo. Salamat. Hindi lang pagmamaltrato kay Ate LB kundi ang pagbabayad sa mga nasisira niyang gamit pati ang di umano ay pagkabasag ng kanilang TV. Bagay na itinanggi naman ito ng kasambahay. Nabasag yung TV, tapos yung... Nabasag yung TV? Opo. Tapos yung cabinet lang ang nabasag niya, Your Honor, nalagayan ng plato na bagong bilit Magkano kinaltas mo ron sa ano? sa TV. Sa TV? Parang 7,000 lang po yata yun. Ang kinaltas mo Opo. sa sweldo niya. So isang buwan at kalahati niya pagtatrabahuhan yung binasag niya. Ganun ba? At paano niya nabasag yung TV? Nanonood po sila yung mga kasamahan niya, tapos dumaan lang po siya, nalaglag niya na agad. Paano dumalat? Nalaglag? Ay, yung wire nga po, Your Honor, na ano niya, nasagi ng Ate LV. O, Aling Elving, sagot. Hindi po totoo yun. Hindi po ako nakasira ng TV. Yung kasama ko ang nakasira. Siya ang magdamag nanood ng TV. Ako'y maaga pang tulog na at maaga nagigising. Ano ang masasabi mo dito mga ka-BBM? Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na ka-BBM News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Narinig nyo rin na sinabi ni Manang LB, na tuwing merong mababasag na plato, may mababasag na siguro tasa o kung ano man mga gamit sa bahay, ibinabawas, kinakaltas doon sa kanyang sweldo. At yun ba yung nililista nyo? Your Honor, ang nakakaltas lang po sa kanya dito, Your Honor, yung nabasag yung TV, tapos yung... Nabasag yung TV? Opo. Tapos yung cabinet lang ang nabasag niya, Your Honor, nalagayan ng plato na bagong bili. Tapos yung mga karne na nilalagyan niya ng hindi ka nais-nais. Nililista niya yun? Nandito po, Your Honor. Hindi, Your Honor. Nandito po. Teka, Comsec, can you screenshot again? Can you take a photo of the screenshot of the list being shown by Mrs. Garcia Ruiz? May listahan. Ito yung mga kinaltas nyo. Ma'am Ruiz, so yung sa kakakaltas nyo, ibig sabihin, wala na siyang sweldo? Mayroon pa pong tirang 20,000, Your Honor, nung late na po, kunti na po ang binabali-bali niya. Tapos, Your Honor, may natira siyang 20,000. So kaya nagkaroon ng laman ng pitaka na 20,000 kasi yun yung balanse. Opo, yun po yung pira niya na natitira niya. Eh sino naglagay ng 20,000 doon? Yun po yung pira niya natira niya sa akin, Your Honor, pinapabigay ko na sa kanya. Kasi Ate LB, alam mo yun, nasabi mo sa akin. Teka, yung bang pera na 20,000 ay tinanggap niya o nilagay niyo lang sa pitaka at pinahabol sa kanya sa Batangas? Ay, pinatago niya po sa akin yun, Your Honor, na tirang pera po niya. Sabi po kasi niya sa akin, Your Honor, ate, yung tirang pera ko, hindi ko na muna kukunin. Saka ko na kukunin kapag mag-alis ako. Eh, di ka po kinuha na po ng family niya. Kaya pinadala ko na din po, Your Honor, kasama po ng kanyang mga damit. Tinapon niya raw yung pitaka niya, sabi niya. Pati ibang gamit niya. Hindi po, nandun pa po yung mga gamit niya, Your Let the Honor. records reflect that the committee secretary was able to retrieve the list of the kaltas. Yung mga binawas. Hawak mo na, Comsec. Ito yung listahan, yung telebisyon, yung mga kung ano-ano na kinaltas nyo. Makinig kayo, Ma'am Ruiz. Makinig kayo sa akin.
So ito yung listahan na binigay niyo. So pag inad natin lahat yung kanyang pinagtrabahuhan, doon sa iyong aligasyon na nagsimula siya ng 2019 at sa kanya namang claim na nagsimula siya ng 2017. Pag inad natin 5,000 a month in 1 year, ilan yon? Ilan yon? 60,000. Kung ilang taon yan, pag inad natin yan at sinubtract natin yung nabasag na telebisyon, nabasag na cabinet, ang lalabas na lang ay 20,000. Let the committee secretary is directed to mathematically compute the salaries, the total accumulated salaries of Manang LB Vergara. Kung ito ay 2017 o 2019, i-add mo lahat, ibawas mo ito. Fish, 140. Damit, 250. TV. TV, Kano? wala dito yung TV. Magkano Manok, magkano kinaltas mo nung allegedly nakabasag siya ng TV? At paano niya nabasag ang TV? Your Honor, hindi pa po yan lahat kompleto yung listahan. Meron pa po kami doon sa sunod na lang po na hearing namin dadalhin Oh, po sa lahat namin. pagkakaalam mo, sa pagkakatanda mo, magkano kinaltas mo ron sa ano? Sa TV, Sa TV? parang 7,000 lang po yata yun. Ang kinaltas mo Opo. sa sweldo niya. So isang buwan at kalahati niya pagtatrabahuhan yung binasag niya, ganun ba? Kasi po At paano niya nabasag yung TV? nanonood po sila yung mga kasamahan niya, tapos dumaan lang po siya, nalaglag niya na agad. Parang ginanon niya lang po. Ito yan. Doon po sa may sala yun, Manang LB, Your Honor. matapos natin si Ma'am Ruiz. So, Ano? Nanonood po yung mga kasama niya, Your Honor, kasi marami nga po sila doon, Your Honor, na stay-in. Kumbaga natutulog sila. Marami silang nanonood nung gabi na yon. Tapos, Your Honor, dumaan lang siya, nalaglag na yung TV. Paano dumalat? Nalaglag. Ay, yung wire nga po, Your Honor, na ano niya, nasagi ng Ate LV. O, aling LV. Sagot. Hindi po totoo yun. Hindi po ako nakasira ng TV. Yung kasama ko ang nakasira. Siya ang magdamag nanood ng TV. Ako'y maaga pang tulog na at maaga nagigising. Huwag niyo natin taasan po, Manang LB, ang ating boses dito sa pagdinig na ito. Huwag po tayo magagalit. Huwag tayo- Kinakaila ni aling LV. Your Honor, meron naman pong mga testigo na magsasalaysay ng tungkol sa bagay niya yan. Kung halimbawa, ikaila niya man, Your Honor. Siya po talaga ang nakabasag doon yun, Your Honor. Pero ngayon, tinitingnan ko, Senator Estrada, meron dito 17,366. Meron po dito 18,315. Kung gawin na natin ito yung mga bawas sa kanya, kahit 20,000 natin gawin each, di 40,000. Opo. Sa isang taon, 60,000 ka mo, 60,000 minus 40,000. 20. Yung bang kaya naging 20,000? Yung, Meron pa po, Your Honor, na mga listahan pa po doon, Your Honor. ito Listahan kasi na? ito, December, ilang taon to? 2019 lang po, Your Honor, sa akin pumasok ng August 11 yan. Ay, August 12 ang start niyan, Your Honor, kasi yung August 11, sinelduan ko po siya dahil sa loob siya ng palengke nagtrabaho. Iba yung sahod nun. Ang start, Paano naging 20 August nakalagay dito sa listahan mo December? Ewan kung malabo ang mata ko, December to January nakalagay, oh. ay yung total balance na lang po yan, Your Honor, na nakalagay. Kaya nakalagay po yan balance na ng 2019 is 10,700, Your Honor. Hindi naman po pati ako ang nagagawa niyan, Your Honor, kundi yung mga kasamahan po nila, Your Honor. So yung mga kaltas, yung mga kasamahan na rin niya ang gumagawa. Lahat po yung listahan na, Your Honor, hindi ko po sulat kamay yan, Your Honor. Sulat kamay ng mga kasamahan po nila. So yung mga kasamahan niya ang nagkakaltas para sa'yo? Hindi po, Your Honor. Yung mga halimbawa, yung mga nagpapalista siya, yan po, kinakaltas po nila yan dyan. Sila po tagalista. Bakit wala dito yung TV na basag? Nandyan po. Hindi ko makita. Comsec, na-compute mo na? Wala dito yung TV. Pixel, nandito. So, kahit ganito po yung computation nyo, tingnan nyo, 2021 ito. Hindi po ito 2019, 2021. Yung listahan nyo. October 2021. So, babalik tayo dun sa tanong ni Senator Estrada. Pinasweldo nyo siya? Opo. Hindi raw eh. Pinasweldo po, Your Honor.
Nasweldo kayo, Manang LB? Hindi po, buat noong nag-start po ako sa kanya, hindi po ako sinuswelduhan. Manang LB, may sabitan ba ng karne sa tindahan? May naiiwan po doon pag nagpakakatay po ng baka. Nag-aiwan po sila ng sabitan ng karni doon. Sabitan ng karne, ito ba yung bakal na parang letter J? Opo. Doon ka sinabit? Sinabit ka doon? Opo. Saan yun? Sa palengke o sa bahay? Doon po sa may kusina po. Meron din sabitan doon. Paano ka sinabit? Kamay lang po ng kasama ko. Sino nagutos? Si Ate Franz po. So paano nakatali ka sa lubid o sinabit ka doon sa damit mo, mapupunit yon? Sa leeg po. Ha? Binuhat po. Binuhat ka pasakal. Opo. LV. Yung pong boy namin, yung nagkatadtad ng karni namin. Ano pangalan? Si Ogie po. So, paano ko nagsabit? May tali ka sa leeg? May tali ka sa bewang? Paano? Wala po, binitbit lang po at binitin po talaga ako ni Kuya Ogie sa leeg na bakal. Upon instructions ni Ginang France, sa utos ni Ginang France, Opo. paano mo alam na nag-utos siya? Sabi po niya, ikaw nang bahala dyan, ikaw nang bahala dyan. Yun lang ang inutos ni Ginang France. Ikaw na bahala dyan, ikaw na bahala dyan. Ang ginawa sa'yo ni Ogie, isinabit ka rin sa, ano, Sa karni, sa sabitan po ng karne. nandun si si Ginang France. Nagpasok na po siya sa loob, sa kwarto. Pinagtatawaran ka pa. Opo, pagpasok niya po sa loob, ng pagpapasok niya sa kwarto, magbibihis na. Okay, Aling LV, magbalik tanaw tayo ha. Kailan ka ba unang sinaktan ni Ginang France? Nung pong 2020, 2020. opo. Bakit ka sinaktan? Yun nga po, yung pong laging sinasabi, yung nagnakaw, naglalagay daw po ako sa mga pagkain. Ano nilalagay mo sa mga pagkain? Yung Allegedly. mga bulbul po sa pagkain. Po. Tinanong ko sa inyo po kanina kung bakit kayo sinasaktan o sinaktan. Ang sabi niyo, ang sagot niyo sa akin, meron ka daw, allegedly, ang sabi mo, pinagagalitan ka dahil, sinasaktan ka dahil meron ka nilalagay kung ano-ano sa pagkain nila. Opo. Ano pa? Yung pong nagnakaw daw po ako Nagnakaw ka ng pera at ng relo niya. pera at relon yung ginang ng Opo. babae. Opo. Ano participation ng lalaki o asawa? Hindi naman po nag-aimik po yung lalaki, tahimik lang po. Pero alam niya nung lalaki ginagawa nung babae. Opo, pag lasing po, yung po, pag lasing, nananakit po. Pag lasing si lalaki, sinasaktan ka din? Opo. Paano ka sinasaktan? Yung pong, minsan po, hinahagis po ako sa sahig at binabato ng lamisa. Binabato ng lamesa. Opo. Nung binato ka ng lamesa, saan ka tinamaan? Sa mukha po. Sa mukha. Opo. Ilang beses ginagawa sa yun? Isang beses po. Isang beses lang. Opo. Sa tagal mo na sa kanila, isang beses lang ginawa sa inyo. Paglasing nga lang po si kuya. Kaya nga, ilang beses nga siya nag-eat siya ng lamesa sa inyo? Tuwing lalasing? Opo. Gaano siya Marami po. Gaano siya kadalas malasing? Lagi naman po nag-ainom po yan. Gabi-gabi. So gabi-gabi ka iniitsahan ng lamesa, ganun ba? Pag mainit po ang ulo, Ano pa? Ano pa ginagawa sa inyo? yung pong sinasapok at tinatagyakan Saan ka tinatadyakan, Aling LV? sa tagiliran po sa buong katawan. Ano pa? Tapos po inuuntog din po sa pinto, sa dingding. Yung mga anak, ano ginagawa? Yung pong dalawang anak niya po, hinampas po ko ng
ng hanger at ng sunturon at sinuntok po sa tagiliran ni Jerome. Yung Jerome, yung minor de edad. Opo. Ilan taon na anak mo? Ano? 16 po, Your Honor. Yung isa? 18, mag-18 pa lang po. Yung Ka-18, Jerome, ka-18. ilan taon na? 16 po, Your Honor. Yung isa, ano pangalan? Danica po, Your Ayun Honor. isa ang pinapatawag ko. Dali mo na lang para madadala mo ba o mapapangako mo madadala mo sa susunod na hearing? No, you cannot talk. I'm asking you. Opo, Your Honor. Madadala mo. Opo. Alam nyo, pinapaalahan ko lang itong dalawang kayo mag-asawa. Kung natatanda ninyo, meron isang kasambahay nung araw, nagngangalang Bonita Baran. Yung amo, yun, mag-asawa rin, Chinese, of Chinese descent. Pinapunta ko rito nung pangalawang termino ko bilang senador. Pinlansya po yung muka ng kasambahay. At nagsinungaling dito sa komite. I am warning you, both of you. I'm warning both of you. Dahil pag oras na napatunayan namin na kayong dalawa nagsisinungaling, pakukulong ka namin. Okay? Yung dalawang amo, yung mag-asawa nung araw, namlansya ng muka kay Bonita Baran, nasintensyahan yun. Habang buhay. Reclusion perpetua. Namatay na lang yung among, yung babae. Nakukulong habang buhay sa Muntinlupa, yung lalaki. Pag kayo nagsinungaling dito, ganun din mapupuntahan ninyo. At seryoso ko rito. Seryoso ko rito sa kaso nito. Kaya nagkaroon ng batas kasambahay dahil kay Bonita Baran. Dahil sa pagmamalabis, pagmamaltrato sa kasambahay. Huwag kayo magsinungaling. Ngayon pa lang, parang sa akin pakiwari, parang sisinungaling na kayo. Magkakaroon pa tayo isang pandinig, dalawa pandinig ay kung gugustuhin ni Senator Tolentino. Dali mo yung mga anak mo. O isang anak mo na hindi minor de edad. At yung ibang witnesses, yung si Senator Tolentino, yung Dodong, para malaman natin buong katotohanan. I'm warning you guys, both of you. Kahit magagaling ang mga abogado mo, kahit magagaling sila, kumuha ka ng pinakamahal na abogado, pinakamagaling na abogado, pero pag nagsisunungaling kayong dalawa, pakukulong ko kayo. Maniwala kayo. Salamat, Mr. Chair. Thank you, Senator Estrada.